kalusugan. Pero bilang isang nanay, magtiyaga tayo sa mga anak natin. Kahit ano naman talagang gawin ng mga anak natin sa atin, nandiyan pa rin tayo nagpapatawad at nagpapatawad. Ang anak, nakakatiis sa magulang. Pero yung mga magulang, hindi nakakatiis sa anak. Diba tama po ba? Tama. Diba kaya, basta magpapatawad lang sa asawa. Paalala. Kasi ano nga naman ba? Yung kasama mo sa lahat ng lakad. Kasama mo yung mga asawa sila, hanggang anak sila. Hanggang wala na tayo sa mundo. Naaalala pa rin natin yung mga anak natin. Nandiyan pa rin tayo gumagabay sa kanila. Kasi wala naman ibang tutulong sa kanila kundi tayo ng mga magulang pa rin. Di po ba? Kaya huwag tayo magsawa kahit ano man yung klaseng anak yan, adik man yan, sugarol man yan, o kahit ano man yan. Basta anak-anak pa rin talaga. Hindi natin yan kayang kabayaan. Hindi natin yan kayang sabihin. Kahit sabihin mo lang, dapat lang na sa kalusugan. Ganun pa rin yan. Makulang pa rin yan. Ang inasama ng mga anak. Wala pa rin yung ibang ano. Kaya huwag po tayong magsawa na manalangin. Lagi lang po tayo mag-pray. Lagi lang mag-pray. Kasi wala na may ibang katutunan yun. Dahil sa prayer lang. At saka walang iba. Sa school naman, sabihin mo, kailangan, sulatin mo pa ulit ha. Sabihin ni teacher, sulatin mo ulit ha, Elijah. Hindi ko naman nakakainis na si teacher eh. Papasulat ulit. Gawin mo ito mga naman. Ayos po, upo, be. Ayaw mo naman. Ayan, so, ayaw mo ng mat. Iyak pa, iba mo. Ang sabi sa, ano kayo ba anak? Ang sabi sa Bible, kapag meron na tayo pinapagawa, parang ginagawa daw natin yung para kay Lord. So, ibig sabihin, pag para kay Lord, dapat gawin natin yung best natin. Hindi lang yung, para makagawa lang tayo, gano'n. Pero, dapat, yung pinaka-best natin, di ba, Vince? Yung pinaka-best, yung pinaka-magaling, dapat with excellence. Pag ibig sabihin, yung dapat, ito yung standard natin, dapat mas maganda. Kasi binibigyan natin yung hindi natin ginagawa yung Kaya ito sa amin ng United States, magbibigay ng aral ng pamayo at saway. Ngunit ang batang ayaw ay kahihiya ng magulang. Di ba? Kaya ayun nga sinasabi, wala pong masamang papaluin yung mga anak natin. Wala pong kasi once kasi pag hindi natin pinalo, saka hindi natin pinagsabihan, anong mangyayari sa bata? Wala. Magiging ano lang sa dyan, pakalat-kalat na lang sa dyan sa labas. Nang punta rito, punta doon, barkada dito, barkada doon. Anong mangyayari? Wala. Kaya wala sa walang magiging magandang kinabukasan. At saka wala sa magandang magiging ano yung buhay niya. Kaya tayo, bilang sa magulang, nandiyan pa rin tayo palagi nakakabay at palagi na sasabi, nagpapaalala sa kanila na huwag gawin ito, huwag gawin ganyan. At saka kailangan palagi natin pasunod yung mga anak natin. Huwag tayo masawang ipagpili at kasi yan ang talaga yung sandata natin. Prayer lang talaga. Kaya hindi masamang masamang umalo ha, kasi nakalagay talaga sa salita ng Panginoon. Hindi. Kasi once pag hindi natin pinatikim o hindi natin pinalo yung anak natin, lalaki silang magiging suwail, kung hindi mo siya sasawayin, hindi mo siya papaluin, gagawin at gagawin niya. Kasi sasabihin niya, hindi naman ako pinalo ni nanay, hindi naman ako pinurot ni nanay eh. Gagawin at gagawin ko pa rin. Ang ginagawin niya, paulit-ulit niya pa rin gagawin yung ginawa niya kasi wala na nagsaway sa kanya. At saka hindi siya nakatikim ng palo. Pero once na nakatikim siya ng palo at nasaktan siya, sa susunod, alam niya na eh. Hindi niya nagagawin yung ginawa niya. Kasi nasaktan na siya eh, di po ba? Kaya hindi ko masamang si God, binibigyan tayo ng blessing. Meron blessing na tayo na meron
Tamo lang sa tao. Paraan na nakakapag-aral tayo, nakakapag-aral tayo. Ang gusto ni God, nagiging tayo, responsable tayo sa mga blessing na binibigay niya sa atin. Paano tayo magiging responsible? Kapag sa mga binibigay sa atin, siyempre mag-aaral tayo ngayon. Si Ryan Pia! Pag nag-aaral tayo mabuti, dapat we have to do our best. Sino yung may honor dito? Wag, manyagat yan. Ay, may honor. Wala po siya. Bumutsak ka ng aso. Ginagawa nila yung kanilang best. So dapat tayo, dahil pag may ginagawa tayo, ay pag ginagawa natin ito, God's way. Ha? The best way. Dapat ang ginagawa natin. Ano natutunan mo, Mr. Lorsan? Ano natutunan? Ano natutunan mo? Kaming gusto! Ano natutunan mo, Elijah? Ano natutunan mo? Yung anak. Di po ba? Sabi daw ng Panginoon, hindi natin sinasaway. Walang pagmamahal yun. Kumbaga, pinababayaan na natin sila na magiging lumaki sa kalsada. No, di ba minsan, tingnan yung mga bata ngayon. Bata pa lang, ilang taon pa lang mga buntis na, may anak na. Ano nangyayari? Kasi napapabayaan ng mga magulang. Di ba walang gabay ang magulang. Kaya ngayon, kaya sa amin, may kapitbahay kami. 10 years old pa lang, may limang anak. Kasi napapabayaan ng magulang sa labas. At umaga na nakakauwi. Minsan ilang araw hindi nakakauwi. Pagdating sa bahay nila, buntis na. O ano nangyari sa buhay ng bata? 10 years old pa lang siya. Meron pa bang buhay na nag-ano sa kanya? Hindi, kasi wala tayong gabay sa atin mga anak. Kasi ano, kahit may mga anak, kahit may mga apo na tayo, kahit may mga anak na yung mga anak natin,